Joy! Ito na yung 10 pang branch ng Show Maynila. Hindi ko po talaga ina-expect na totoorin niyo po talaga yung sinabi niyo na bibigyan niyo po ako ng isa pang card. Layunin namin sa Dear SB na makitang umaasenso ang mga kabuhayan ng mga kapwa nating Pilipino. Kaya naman, labis ang tuwa namin tuwing nakakakita kami ng mga kababayan natin na umaasenso yung mga kabuhayan na bigay natin dito sa ating programa. Isa dyan si Joy Mitra na napagkalooban ng isang Show Maynila franchise business noong nakaraang taon at matapos ang ilang buwan ay nakikita natin na umaasenso na sa buhay. Ngayong araw, bibisitahin natin si Joy para bigyan natin ng panibagong mga sorpresa. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa'yo na. Ako si SB, Sam Versosa. Buksan na yung mga regalo! Memorable talaga sa akin ang birthday ko noong 2024. Paano ba naman? Kasama kong nag-celebrate ang 100 nating mga kababayan. Niregaluhan natin ng mga Show Maynila mobile franchise business pang negosyo. Maraming salamat po, SB. Isa na riyan si Joy Mitra na hindi pa noon makapaniwala na totoo pala ang aming regalo. Ikaw lang po yung nagtupad ng hiling ko. Maraming salamat. Hindi man makapaniwala noon si Joy, mabigat naman ang binitawan niyang pangako. Hindi ko po talaga sasayangin itong pagkakataon na binigay niyo sa akin. Hindi ko na po talaga kailangan iwan yung mga anak ko. Magnegosyo na lang po ako dito habang kasama sila at nagagabayan. Maraming salamat po talaga, Kuya SB. Nahiiyak ako. Oh, kamusta? At ito na nga, noong Disyembre, halos 3 buwan pa lang mula nung matanggap niya ang sarili niyang Show Maynila card, laking tuwa ko nang mabalitaan na lumalago na pala ang kanyang business. Nung araw ding yun, nagbitaw din ako ng pangako kay Joy. Natuto pa rin na natin ngayon. Dahil nakita ko napakasipag mo, tutulungan kita magkaroon ng second card, ha? Okay, congratulations! Nandito yung bibigay kong bagong Show Maynila card kay Joy. Samahan niyo ako. Ito. Kumusta? Okay ba? Ready na ba lahat? Opo, ready na po. Ito yung bagong Show Maynila card na ibibigay ko sa kanya. Puno ng mga siomai. Siyempre may gulaman at lahat ng mga stocks niya. Kasi nga napalago niya yung unang branch niya. Nangako ako sa kanya na bibigyan ko siya ng panibagong branch pag nakita ko lumago yung kanyang negosyo. Kaya tara, samahan niyo ako. Ako mismo yung magbabike ng Show Maynila papunta kay Joy. Surpresahin natin siya. Joy! Kamusta ka? Ito na yung 10 pang branch ng Show Maynila. Hindi ko po talaga ina-expect na totoorin niyo po talaga yung sinabi niyo na bibigyan niyo po ako ng isa pang card. Pang 3 card ko na po yan. Pangatlo mo na? Opo. Hindi mo na nata yung pangalawa. Talagang Hindi na po. ibig mong sabihin, nung pinangakuan kita na bibigyan kita ng isa pang branch, bumili ka na ng sarili mo at nagpagawa ka na ng sarili mong Opo, Show bumili Maynila na po ako cards. ng second hand na card para nagamit ko na po siya kasi nung Nazareno, nung ano po. Dumadayo na din po. Tandayo po Ako po yung namin. driver. Ikaw na yung dumadayo. Opo. Ay, ito na yung isa. Opo. May kasama bang motor? Opo. SB, hindi po mawala yung mukha mo dyan. Sobrang blessed po ako na tinulungan niyo po ako dahil tinulungan ko rin po yung sarili ko na mapalago po yung binigay niyo pong negosyo. Talagang pinabilib ako ni Joy sa kanyang pagsisikap. Hindi siya basta nag-antay lang sa aking pangalawang regalo. Nag-ipon silang mag-asawa
para makabili ng sarili nilang cart na demotor. Entrepreneur mag-isip to si Joy. Tapos nabawi ko na po agad yung puhunan ko po dito nung Nazareno po. Nagtinda po ako doon ng Nazareno, kumita rin po ako ng 20,000 po. Isang araw. Isa pang sikreto ni Joy, pasikat pa lang ang araw, bukas na ang kanyang Siomai Nila cart. Pag nagtitinda po ako ng almusal sa umaga, Anong oras yun? minsan po 5:30, alas 5. 5:30. Opo. Anong oras ka naman natatapos? Alas 9 na po. Ng gabi. Opo. Tingnan nyo guys yung kaibahan. May iba tayong kababayan, may negosyo nga. Pero tanghali na kumuksan. Sandaling oras lang nila trabahuin. Kaya mas malaking kinikita ni Joy. Biruin mo, alas 5 pa lang ng madaling araw. Nagsisimula na siya hanggang alas 9. Opo. Pero hindi naman daw naging madali ang lahat para kay Joy. Hindi ka naman biglang asenso lang eh. Grabe yung pagsubok ko nung mga first month pa lang, ganyan, sakit-sakit ako, ganyan. Pagsubok ka lang, kaya kitang lagpasan. Parang masarap sa pakiramdam pag nakakapundar ka. Yung lahat ng pagod mo nawawala. Ang araw-araw na pagsisipag ni Joy para siyempre sa kanilang mga anak na malapit na rin palang madagdagan ng pangatlo. Madagdagan na po kami isa. Ha? Buntis Alam. po kasi siya. Wow! Congrats sa inyo. Grabe po yung blessing. Sunod-sunod ang blessings kay Joy tsaka kay Don Mitra. Pang-ilang anak na yan? Pangatlo po. Pangatlo. 3 anak at 3 branch ng Siomai Nila. Sabi nila, blessings come in threes. Kaya hindi pa dyan nagtatapos ang regalo natin sa ating Siomai Nila Queen. Dali na yung mga grocery package para sa inyo. Bago naging Siomai Nila Queen ng Baseco si Joy, sinubukan niyang makipagsapalaran bilang OFW sa Singapore. Kahit dalawa na kami nagtatrabaho, kulang lagi. Kaya gusto ko sanang mag-abroad para iparanas ko sa mga anak ko yung kahit papaano mabibigay ko sa kanila yung mga gusto nila. Pero makalipas ang 3 buwan doon at patong-patong na gasto sa ahensya, na-reject din ang kanyang work visa. Sobrang lungkot ko noon na parang feeling ko na hindi na ako aasenso, ganito na lang yung buhay ko. Doon na raw siya nag-comment sa aking Facebook page. And the rest is history, ika nga. Kaya bilang pagkilala sa kanyang pagsisikap, hindi lang karagdagang Siomai Nila cart ang regalo namin para sa kanyang lumalaking pamilya. Dahil bilib na bilib ako, dahil napalago nyo, yung Siomai Nila business nyo, hindi lang 2, kundi pangatlo na. Dahil nandito na rin ako, sasamahan ko na rin ang regalo para sa buong pamilya. Dali na yung mga grocery package para sa inyo! Maraming po salamat, SB. Walang anuman. Ako, Joy, masayang-masaya ako dahil naging inspirasyon ka. Hindi lang sa akin, kundi sa mga nanonood. At sana, mag-inspirasyon ka rin doon sa mga ibang nagnenegosyo. Meron ka bang maipapayo doon sa mga kapwa mo magnenegosyo para mapalago din nila yung kanilang mga munting negosyo at Siomai Nila? Grabe, ang puhunan ko po rin dyan, pagod, pagtsatsaga, pagsisikap. Kaya ayun, parang ngayon na inaani ko na lang. Magpatuloy lang po kayo kung ano mang goal nyo, kung ano mang gusto nyo sa buhay. Basta may goal po kayo, mararating nyo po yun. May tanong ako, o gaano karaming siomai gusto mo mabenta sa isang araw? Una pa lang, 100 pesos pa lang yung nauupa, paubos ko bago pa lang. Tapos parang araw-araw ko na-excite magtinda. Kaya sabi ko, kailangan goal ko. Bukas naman 200. Tapos bukas sa 300. Hanggang mapaubos ako ng 500 sa isang araw. 500 siomai sa isang araw. Tapos hindi lang po pala yun. Nag-online po pala ako. So, nagpo-post ka rin? Opo, online po. Tapos nag-deliver po yung asawa ko. Kaya ikaw, pag gusto mo man magnegosyo, wala talagang imposible basta sisikapan mo. Walang madali. Sabi nga ni Joy Wala tsaka pong ni Don. madali talaga sa... Dumaan siya sa hirap, nagkakasakit na siya, Tagaan lang po. sinaga nila. Pero eventually, nung nakilala na sila rito, dinagdagan pa nila ng online marketing. Bukod sa nabili niyang pangalawang Siomai Nila cart,
Ipinakita rin ni Joy sa akin ang iba pa niyang naipundar mula sa pagtitinda ng siomay. Ito pa po, SB, meron pa po akong isang negosyo, yung chili garlic oil po. Ikaw na mismo ang gumawa ng chili garlic mo. Opo, bibenta din po ako nito. 60 pesos lang po yung benta ko Meron na siya dyan. sariling chili garlic niya. Lahat connected dun sa siomay Opo. nila. Pwede mo na supplyan pala yung siomay nila natin. Oh, kaya nga po, mura nga lang po Diba, yung libo-libo na paninda. yung ano natin, mga siomay nila cards. Yes. Pwedeng isupply ni Joy to. So, ito ba? Ano to, Joy? Frozen food po. Ito yung frozen food business mo. Opo. Dito na rin po nilalagay yung siomay. Opo. So, dahil kailangan niya ng freezer para sa siomay, naisipan na rin niyang magbenta ng mga Dati frozen po, foods. iniisip ko, maliit na ano lang, freezer ko. Iniisip ko na mag-e-expand ako eh, kaya in-advance ko na po, malaking freezer na po yung binili ko. Diba? Ano yung mga difference o ano na yung kaibahan ng buhay niyo dati tsaka ngayon? Na ngayon kumikita na kayo, may sarili na kayo negosyo. Dati po, baan kami sa utang, hinahatiran lang kami ng biyanan ko ng ulam, ng pagkain, dati. Pero ngayon, kakaluto na kami kung anong gusto namin, pagkain, kakain kami sa labas, kung anong gusto namin, nakakain na namin, saka nabibili na namin yung gusto namin. Galing, nakakatawa kasi yung storya nila ni Don tsaka ni Joy, storya ng mga kapwa nating mga Pilipino na naghahanap ng pwede nilang pagkakitaan, hindi nila alam ang gagawin. Pero ngayon, sila po yung patunay na pag nabigyan ka ng oportunidad, huwag mong sasayangin. Opo, Bagkos, totoo. palaguin mo. Opo. Sana yung story nyo ngayong araw ay talaga magbigay inspirasyon sa mga kababayan natin. Hindi lang doon sa mga may siomay nila cart, kundi sa mga kababayan natin na nag-aasang magkaroon ng sarili nilang negosyo. Muli, maraming salamat, Joy. Salamat po. Don, thank you so Salamat po. much. Palakihin nyo pa to ng palaki, ha? Hindi na ako magugulat next time. Baka makabili na kayo ng sarili nyong bahay at matupad yung mga pangarap ninyo. Sana po. May awa ang Diyos. Ang bawat regalo sa atin ng buhay, oportunidad para mas mapabuti ang ating sarili. Kung sasayangin natin ang mga pagkakataong ibinigay sa atin, hindi natin maabot ang kasaganahang nakalaan para sa atin. Joy! Ito na yung 10 pang branch ng Siomay Nila. Pero kung yayakapin natin ito at aalagaan, tiyak magbubunga rin ito ng maraming biyaya. Dali na yung mga grocery package para sa inyo! Maraming po salamat, SB. Muli, ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Dear SB. Maraming salamat. Ikaw ang kasama. Ako po si John Fernandez Conchas. Nakilala po ako sa pagbabike ko po. Sa unang tingin, kagaya lang ng isang tipikal na siklista si John. Matikas, mabilis, malakas ang pangangatawan. Pero kung susuriin, may isang bagay na pupukaw sa atensyon ng sino mang makakita sa kanya. Dahil ito sa kondisyong noon pa'y kanyang daladala. Pinanganak po ako ng may club foot disorder. Yung talang pakang ko po, hindi po nakalapat sa sahig, nakabaliko po yung paa ko po. Bata pa lang po ako, sa loob lang po ako ng bahay hanggang puro gapang lang po yung ginagawa ko. Puro alalay lang po, gabay, ganun. Pag may nakikita po akong mga bata naglalaro sa labas, siyempre po andun po yung inggit. Malungkot lang na kasi hindi ko nagagawa yung nagagawa nila. Nakapaglakad po ako, 5 years old na po ako. Hindi malinaw sa pamilya ni John kung anong dahilan ng kanyang kondisyon. Pero imbis na kaawaan, binuhos nila kay John ang kanilang suporta at pagmamahal. Ang maganda po kasi is pinalaki ako nung mama ko na independent. So mag-isa lang po ako pumapasok, umuwi. Hanggang sa nag-high school. Minsan ako rin po nagplantya ng uniform. Tinuruan din po akong, yun nga, gawaing bahay, luto. Kaya ko pong mag-isa.
Gaano man katatag si John, may mga pagkakataon pa ring pilit siyang ginigiba ng mga taong hindi nakakaunawa. Naka-experience po ako ng discrimination lalo na po nung nag-aaral na po ako. Andun po yung mga pang-aasar, pang-lalait. Ayun po yung dahilan bakit huminto ako nung grade 1. Dati po talaga pong down na down po ako nung bata ako. Kasi walang araw na hindi ako inasar. Kahit palabas pa lang po ng lugar namin. Naging emotional po ako. Siyempre po, andun po yung mga tanong na bakit nangyari sa akin to. Nung bumalik po ako nung pag-aaral, nasa mindset ko na po yung kahit anong asar nila, tuloy pa lang din po ako. Hindi na po ako nagpapa-apekto. Hindi man tanggap ng ilan, nagkaroon si John ng dahilan para mas piliing maigi ang mga taong tatanggapin niya sa buhay niya. Napasok po ako sa Christian churches po. So, yun po malaking tulong po sa akin. So, dinadaan ko na lang po sa prayer. So, kay Lord na lang po talaga ako makapit. Dito na rin niya nakilala ang tunay niyang mga kaibigan at natuklasan ang kanyang mga hilig at talento. Bata pa lang po kasi ako na mahilig ko na po magbike. May mga tao pong nagbigay sa akin ng lakas ng loob para po sumama sa kanila magbike. Athletic po akong tao. Hindi po hadlang sa akin yung kapansanan ko para po sumali sa mga iba't ibang sports activity tulad po nag-rowing po ako dati. Tapos yun po, nagba-basketball din po ako. Mayroon po akong ka-churchmate na kalaro po. Pupunta po kami sa iba't ibang court na pwedeng paglaruan. Ang natulong po sa akin noon na piling ko po naging normal ako na tao. Normal lang din yung pamumuhay ko sa ganong pagkakataon nila na hindi porket may kapansanan ako, dapat i-treat nila ako ng special. Pero minsan, kahit anong pilit ni John na mamuhay ng normal, sadyang may mga taong pilit humihila sa kanya pababa. May time po na may napicturean po ako tapos nag-viral. Meron po ako nabasa na ganyan ka na, nagbabike ka pa. Tinignan ko po sa challenge. Kasi ganito na ako tapos gusto mo nakaiga lang ako sa bahay. Hindi man niya indahin ang kanyang kapansanan, pakiramdam niya, kulang pa rin siya sa paningin ng ibang tao. One time po nag-apply po ako sa call, okay naman po ako. Iniisip ko na po pag na actual na, face-to-face na. Parang sa guard pa lang po, bagsak na ako. Nag-think po ako kung ano po yung pwedeng maging trabaho ko na di hadlang yung kapansanan ko po. So, nag-aral po kasi ako ngayon, IT, hardware po. So, more on kamay lang sa utak lang din yung gagawin doon. Sa PWD po, may mga bagay po na hindi ko kayang gawin, like yung normal lang sa inyo. Ang gusto ko pong ipaalam sa inyo is, tao din po ako. Pero may mga kaya kong gawin na hindi kayang gawin ng ibang tao. Gusto lang din po namin mabuhay ng normal. May tanong ako kay Lord, bakit ako, mabait naman akong tao, wala akong bisyo. Pwede namang iba na lang. Saan ba ride dati ngayon? Diyan lang po, mag-ikot-ikot. Yan, yung malaking regalo na yan. Para sa'yo yan. 3, 2, 1! Woo! Yeah! Dito lang yan sa Dear SV. Aktibo, maabilidad, at higit sa lahat, makadiyos. Ganyan nakilala si John ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Pero sa mundong puno ng paghuhusga,
Ramdam na ramdam ni Jan ang kanyang kakulangan. Siyempre, kailangan po magtrabaho. So, hindi ka makapagtrabaho kasi nga may qualification sila. Gusto ko rin po mabuhay ng normal lang. So, ayaw ng community na ganun. Dumating na po yung time na may tanong ako kay Lord, bakit ako, mabait naman akong tao, wala akong bisyo, pwede namang iba na lang. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, mas pinili ni Jan na tumayong may dangal at maging kapaki-pakinabang. Medyo magpapapawis tayo ngayong araw dito sa Dear SB. Maya-maya lang makikilala natin si Jan. Isa siyang tinuturing na PWD dahil sa kapansanan niya na club foot. Pero pagdating sa puso at gawa, walang makakapigil ditong gawin yung mga bagay na gusto niya at mga lugar na pwede niyang marating. So tara, tignan natin kung makakasabay tayo ngayon sa kanya. Jan, Kaya. kumusta? Ako si SB. Samber si Jan. Sosa. Kumusta ka? Okay naman po. Ilang taon ka na nagbabike? 2017, 6. 6 years. Saan ba ride natin ngayon? Diyan lang po, mag-ikot-ikot. Pwede ba ako sumabay? Sige po. O, tara. Ano pang mga nilalaro, sports mo bukod dito? Dati po nag-rowing din po ako. Basketball, Laro lang po ako sa basketball. marathon. Dati po. Gano'ng kalayo? Isang 3K, isang 5K po. Pero, anong naisip mo? Bakit napasok mo yung pagbabike tsaka sports? Naglakad na ako ng medyo matagal. Ano na po, nahihirapan. Sasaktan na rin po yung paa ko. So, ibig mo sabihin, mas madali pa pag-bike kaysa maglakad? Saan ang pinakamalayo mong na-bike na? Baler. Baler? Aurora. Ilang oras? 2 days and 3 nights. Tindi nun At habang patagal ng patagal ang sabay na pagpadyak namin ni Jan, mas nararamdaman ko ang determinasyon niya sa buhay sa kabila ng kondisyon niya. Naisip ko, ang tatag nito. Ganda rito, no? Palagi ka pupunta rito? Dati po. Dati? Swimming pa kami dyan eh. Swimming? Bata pa po. Nakwento sa akin, nabubuli ka daw nung bata ka. Yung bully, wala na, hindi na. Kasi syempre, hindi naman sa nagpapaapi tayo, pero pag inano tayo, syempre, Lumalaban na. yung discriminate, madalas. Lalo na dati, pag mag-apply ng work. Kasi nga, hindi rin ako tapos ng high school, ng college, so... Naisip ba minsan na sana naging normal yung mga paa mo? Oo naman, naisip ko rin. Kung mabibigyan ka ng chance na maging normal ulit yung paa mo, ma-operahan ka o mabigyan ng paraan para maayos yan, susubukan mo ba? Open ka ba sa idea? Sa ngayon po, mga pinagdaanan ko, yes. Alam ko marami kang pinagdaanan pero hindi pa rin napaghihinaan yung loob mo at patuloy kang lumalaban sa buhay. Sama ko si Lord eh. At dahil bukas si Jan sa idea na sumailalim sa club foot treatment, ito na ang senyales para bumalik kami sa lugar nila para sa sorpresang inihanda ng Dear SB para sa kanya. Nag-enjoy ako sa ride natin Ako rin po. Ha? At may tanong ako sa'yo. Kailan ka uling nakatanggap ng malaking regalo? Malaki po, wala. Wala? Malaking regalo. Alam mo dahil na-inspire ako sa kwento mo. Yan, yung malaking regalo na yan. Para sa'yo yan. Seryoso. Oo. Thank you po. Maraming salamat. Regalo ng Dear SB sa'yo. Ito. Ready ka na? Ready na. O sige. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Yeah! Yay! Ito dyan, work table mo. Ito
Itong work table na to, kompleto yan ng mga tools, ng mga kits para mapag-practicean mo yung balak mong maging technician. Ano nararamdaman mo? Masaya po. Ha? Masaya ka na Masaya dyan? po, masaya. Pero syempre may workstation ka. Ano pang kulang? Syempre, kailangan mo ng laptop. Kaya meron pa kami regalong laptop para sa'yo. Regalo ng Dear SB para sa'yo. Thank you po, maraming. Ha? Maraming salamat po. At hindi pa natatapos yan. May regalo din kami para sa pamilya mo. Ilabas na yung mga grocery natin para sa buong pamilya. Ilabas na yan. Maraming salamat. Hindi po ma-express yun. Sa inyo Walang rin po. anuman. Nabanggit mo sa akin na open ka sa pagpa-opera mo at para maayos yung paa mo. Tama ba? Ha? At meron kami inimbitahan mga kaibigan mula sa Mabuhay Deseret. Kamusta po kayo? Si John po. Hi, Janjan. Ako si Melody Ledesma ng Mabuhay Deseret Foundation. Di ba nabanggit mo, pangarap mo magkaroon ng normal na paglalakad, normal na buhay? Ito na siguro yun. Matagal mo na bang dinadasal to? Opo, maraming. Talaga pong matagal na rin. Pero kailangan namin ng commitment mo. So si Janjan may tinatawag na clubfoot sa English, sa Tagalog, kapingkawan. So usually, mga 500 babies are born every day in the world with clubfoot. So marami talagang ganyang kondisyon. Ang usually ginagawa po namin sa treatment ng clubfoot Ponseti method, yung sinisimento, kinakas siya weekly, tapos binabasag ulit and then casting ulit. Maaring ang operasyon sa kanya medyo mas complicated kasi medyo maedad na siya. Pero ang success naman natin sa ganyang correction usually masasabi kong almost 90 to 100% yung success. Basta't committed lang yung ating pasyente. Sir SB, maraming salamat po sa binigyan niyo pong opportunity lalo sa akin sa ngayon po. Kami ang masaya dyan at nabigyan ka namin ng ganitong tulong. Ang misyon ng SB makatulong sa mga kababayan natin na nagbibigay inspirasyon sa iba. Katulad mo, na kahit may pinagdadaan ng kapansanan, talagang pinatutunayan sa lahat na walang imposible. Marami man tayong pagkakaiba, lahat tayo pantay-pantay. At lahat tayo karapat-dapat mabigyan ng pagkakataon magpatuloy sa buhay na malayo sa paghuhusga ng ilan. Sir SB, maraming salamat po sa binigyan niyo pong opportunity lalo sa akin. Isang taon na naman na nagdaan para sa programa natin na nagnanais magdala ng inspirasyon, pag-asa at pangmatagalang solusyon para sa mga kababayan nating Pilipino na madiskarte at gustong umangat sa buhay. At dahil second anniversary natin ngayon, itotodo natin ang pamimigay ng blessings para sa daang-daang kababayan natin na nandito po ngayon. Excited na ba?